Amen. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Kaya lang ang pamagat, ang galit ni Jesus. Nagagalit ba si Jesus? Mga kapatid, nagagalit ba ang Panginoon? Amen. Nagagalit ang Diyos. Kaya aralin natin yung galit ng Panginoon. Ano po? Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa mga himalang ginawa mo. Yung aming narinig na patotoo ay sapat na, Panginoon. Para patunayan, Panginoon, na mayroon kaming isang Diyos. Makapangyarihan, Panginoon. Nagpapagaling, Panginoon. O Diyos, ganun din naman, pagagalingin mo ang aming mga espiritong may karamdaman, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, pagdating sa salita mo, Panginoon. Sa oras na ito, sinasaway namin anuman uri ng gawa ni Satanas upang hindi namin maunawaan ang salita mo, Panginoon, o Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, 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 amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kung mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa John chapter 2, verse 13 hanggang 22. Yan po yung pagmamalasakit ng Panginoon sa templo. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa niya itong panghagupit. At pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi ng kasulatan, ang pagmamalasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, anong himala ang maipakikita mo upang mapatunayan na may karapatan kang gawing ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan sa sinabi ng ating Panginoong Jesus. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Ilang beses ka na, kapatid, napalo ng nanay at tatay mo? Sino po dito napalo na ng nanay at tatay niya? Hindi po kayo napapalo. Ako, madalas po ako napalo nun eh. Madalas po ako napapalo ng nanay at tatay ko. Alam niyo po, itong mensaheng ito ay naibahagi ko sa Aloocan Bethel. No po. Iniba ko lang ang title. Kasi yung nagawa kong mensahe, pang-araw ng mga tatay, hindi pa pala araw ng mga tatay ngayon. Lord, ang mensahe, naalala ko to, inaalala sa akin ng Panginoon. So, ang galit ni Jesus. Sabi ko nga, ilang beses ka na napalo ng nanay at tatay mo noong bata ka pa. Kapag narinig mo sa nanay mo o sa tatay mo, nakukuha ng sinturon at patpat si tatay o si nanay, alam mo na ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin nun? Lagot ka. Lagot ka, palo ka. Tama po ba? Bakit tayo pinapalo ng ating mga magulang? Yun ang tanong eh. Bakit nga tayo pinapalo? Una, dahil galit ba sila? Galit ba sila sa atin kaya nila tayo pinapalo? Ayaw ba nila sa atin? Hindi, di po ba? Alam natin hindi. Pinapalo tayo kasi mahal nila tayo.
nagagalit sila sa atin kapag tayo may ginagawang hindi tama kasi mahal nila tayo. Kaya tayo'y nakakatikim ng dapa! Amen? Sabi ko nga po kanina, ako madalas. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamadalas. Ako yung pinakamadalas. At yung aking mga kapatid at yung aking pinsan, kapag nakadapa na ako, nakasilip po sila sa sa pintuan ng kwarto at tatawa-tawa po sila. Ganun po ginagawa sa akin nun. Kasi nga, lagi ako eh. Lagi ako. Suki ako ng nanay ko pagdating sa padapa. No? Kapag nakita ko na ang pamalo ng nanay ko, alam ko na yon. Si daddy ko hindi madalas mamalo. Isang beses lang ako pinalo ng daddy ko, pero lumatay yung palo ng tatay ko. No? Sabi ko nga, pinapalo tayo kasi mahal tayo. Kasi ayaw nilang mapahamak tayo. Kasi ayaw nilang lumaki tayong mga bastos, sinungaling. Kaya tayo nahahagupit o pinapalo. Masakit yan, kapatid. Makati sa balat yan. Hindi po ba? Pag nakatikim tayo ng palo sa ating mga magulang, masakit yan at makati sa balat. Makati sa balat. Pero alam niyo po ba, ang palo na yan ay gamot ng ating mga pagkatao. Kapag tayo pinapalo ng ating mga magulang, yan po ay nagsisilbing gamot sa ating mga pagkatao. Pera yun sa mga magulang, may mga magulang kasi kung saang tamaan ang bata. Natandaan ko, meron akong kaibigan, ang tatay niya, karpintero, kasi lugar po yun ng mga karpintero. Meron po akong kaibigan na kapag siya po ay nagalit yung tatay niya sa kanya, yung martilyong hawak ng tatay niya, pinangmamartilyo po, minsan sa likod nung aking kaibigan. Ngayon gawin yun, tignan ko lang. No po? Pinangmamartilyo. Pero ang mga magulang natin na madalas, yung palo nila ay palo ng pag-ibig. Amen? Palo yun ng pag-ibig. At yun ay, sabi ko nga, yun ay nagsisilbing gamot sa ating mga pagkatao. Alam niyo po ba, mga kapatid, ganun din si Jesus. No? Ganun din si Jesus. Sa ating binasa, siya ay namalo. No? Siya ay namamalo. Pag binasa natin ang Bible, mga kapatid, madalas nating makita ang isang Jesus na maamo. Di po ba? Maamo, naangiti, nag-aanyaya ng paglapit sa Kanya. Lagi pa nga sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong mga napapagod at nabibigatan lubha sa inyong mga pasanin. So, at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan, madalas, no? Isang maamong Jesus na angiti, nag-aanyaya ng paglapit sa Kanya. Pero dito sa ating binasa, dito sa tagpong ito, ibang Jesus ang ating makikita, mga kapatid. No? Nakita niyo po ba nung binasa natin, ibang Jesus yung ating nakita? Ang lagay, nagpabago ba yon sa pagiging mabuti ng ating Panginoon? No? Si Jesus, makikita po natin sa ating binasa dito, si Jesus ay gumawa ng latigo ng pamalo. Kasi nakita niya yung bahay ng tatay niya, ginawang palengke. Amen? So si Jesus ay gumawa ng latigo, si Jesus ay nagtaob ng mesa, makikita po natin yan. Si Jesus ay nagtaboy ng mga tao at ng mga hayop palabas sa templo. Si Jesus ay sumisigaw, alisin niyo yan. No? Alisin niyo yan. Alisin niyo yan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng ama ko. Yun ang sabi ng Panginoon. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng ama ko. Tanong, nag-iba ba si Jesus? Sabi ko nga, nag-iba ba siya? Nagbago ba siya nang siya'y magalit? Na bad trip ba ang ating Panginoong Jesus dyan, mga kapatid? Hindi. Hindi na bago ang ating Panginoon. Hindi porkit nagalit ang Panginoon, hindi porkit gumawa ng pamalo ang Panginoon, hindi porkit pinagtataob niya ang lamesa, hindi porkit sumigaw ang Panginoon at pinagtabuyan niyang palabas ang mga tao sa templo, nangangahulugang hindi mabuti ang ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, ang galit na ito ni Jesus, ito ay galit ng pag-ibig ni Jesus. Amen? Galit ng pag-ibig ni Jesus doon sa bahay ng kanyang ama. Na alam ni Jesus na hindi dapat yun ang lugar para sa mga ganung bagay. Amen po ba? O ngayon, ano ang mensaheng dala
doon sa ating binasa. Ano ang mensaheng dala sa galit ng ating Panginoong Hesus? No? Kasi sabi ko nga, madalas nating makita ang Hesus na nakangiti, nag-aanyaya ng paglapit, nagpapagaling ng may mga karamdaman. Maamo kung nagpapakain, di po ba? Pero sa tagpong ito, talakayin natin, ano ang mensaheng dala ng galit at pamalo ni Jesus? Unahin natin, bakit nagalit si Jesus? Ano ang problema? Ano ang problema? Bakit nagalit ang Panginoong Jesus? Una, ginawang palengke ang bahay ng Diyos. Sino po ang nagsusulat? Mga kapatid, sa mga nagsusulat, ang unang punto, ginawang palengke ang bahay ng Diyos. Kaya nagalit ang Panginoon. Amen? Ginawang palengke ang bahay ng Panginoon. Ang sabi ng verse 13 hanggang 16, ang sabi po dyan, hanggang 15, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob niya ang kanilang mga lamesa. Ano ang eksena noon? Paskwa noon. Paskwa. Ano po yun? Isa po yun sa pista ng mga Hudyo. Paskwa. No? Ito po yung sineselebrate po yung malapit ng bitayan ng Panginoon dito, malapit na siyang patayin. Ito po yung yung Pasko, ito po yung celebration ng mga Hudyo patungkol po dun sa pagpapalaya ng Panginoon sa Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Yun yung Pasko. Nagpatay po sila ng mga ng mga tupa, ng baka, tapos yung dugo ipinapahid po dun sa Ito po yung panahon ng sineselebrate po nila yung pagpapalaya ng Panginoon. Saan? Sa bayang Israel, sa kamay ng mga Ehipto. Pasko noon, maraming tao ang pupunta saan? Sa Jerusalem. No? Maraming tao ang pupunta sa Jerusalem para mag-alay. Kasi yun yung kanilang kaugalian. Maraming pupunta sa Jerusalem para mag-alay. Kailangan nila ang mga hayop na walang kapintasan para magandog. Anong sabi? Kailangan nila ang mga hayop. No, kailangan nila ang tupa, kailangan nila ang baka. Kung mahirap ka, kailangan mo ng kalapate, kailangan mo ng bato-bato. Bakit? Kailangan mo magandog sa ating Panginoon. No, kailangan meron silang daladalang mga hayop. Kasi nga ihahandog nila yun sa ating Panginoon. Ngayon, ano ang problema? Ang problemang ginawang negosyo ang paghahandog para sa Diyos. Ano daw ang problema? May problema ba sa paghahandog? Wala naman, di po ba? Walang problema sa paghahandog. Ang tao magdadala ng kanilang baka, magdadala ng kanilang mga tupa. No? Kaya lang, may problema. Ginawang negosyo ang paghahandog para sa Diyos. Ay, pwede palang gawing negosyo ang paghahandog para sa Diyos. Huh? Dito, yun ang problema. Ginawang negosyo ang paghahandog para sa Diyos. Ano yung unang negosyo? Bentahan ng hayop. Ano ba sabi? Noon ba sabi, pagka maghahandog ka sa Diyos, kukuha ka dun sa kawan mo at pipili ka ng isang hayop o isang tupa na perpekto, walang kapintasan. Tama po ba? At yun yung dadalin mo sa mga saserdote at yun yung ihahandog mo. Walang kapintasan. No, walang kapintasan. Kasi yun yung karapat-dapat sa ating Panginoon Diyos. At sinabi po yan kay Moises ng ating Panginoon. Dapat pag maghahandog kayo, ibibigay nyo yung walang kapintasan. Yung the best na inyong paghahandog. Kaya lang, anong naging problema? Sabi ko nga, wala namang problema sa paghahandog. No? Ang problema, naging negosyo. Benta ng hayop. Yung dalamong tupa, mga kapatid, dito, pinakikita, yung dalamong tupa o baka mula sa kawan mo. Kasi pipili ka nga Doon sa mga alaga mo, kukuha ka ng the best. Pag meron kang dala-dala, the best, pinili mo yung pinakamagandang tupa, pinakamagandang baka, walang kapintasan, pagdating po niyan, doon sa magsusuri, doon, reject yun.
Kahit perfecto yung dala-dala mo, reject yun. Kailangan dun ka sa kanila bumili. Ayun yun. Nakuha nyo? Kaya meron doon nagtitinda. Pinayagan ng mga namumuno ng templo na doon magtinda. Para mga tao hindi na magdadala. Aba, convenient. Di po ba? Magiging maganda mo naman. Kailangan dala-dala pa yung hayop. Pagpunta mo ng Jerusalem, ang layo-layo nun. Di po ba? Wala ka nang dala. Wow, pwede yun. Kaya lang, ito problema. Sabi ko nga, kung may dala-dala ka, reject. Reject yan. May kapintasan yan kahit wala. Wow. Mayroon daw may kapintasan kahit wala. Pero yung tinda nila sa loob ng templo, perfect daw yun. Yung tinda-tinda nila sa loob ng templo, perfect yun. Kaya lang ang presyo, mga kapatid, 10 times ang taas. 10 times ang taas. Anong problema? Korupsyon. Korupsyon sa loob ng templo. Ba, noon pa pala may korupsyon? Akala natin ngayon lang yung mga korupsyon na yan, mga DPW, di ba? Akala natin ngayon lang mga tongpats na yan. Hindi, noon pa, panahon pa ng Panginoon, talagang may korupsyon na. Kita ninyo? Maging sa templo, pinasok yung korupsyon. Pag sa kanila ka bibili, perfecto. Buo yun, maganda yun. Pero karapat dapat yung hayop na yun, kahit may kapintasan, kahit payat. Basta doon ka sa kanila bibili. Kaya lang, 10 times ang taas ng presyo. Korupsyon? Yun. Korupsyon sa loob ng templo. Ito yung pangalawa, mga kapatid, na makikita natin problema. May palitan, di ba, ng pera? Kasi meron doon lamesa kung saan magpapalit ka ng pera. Alam mo, ito yun. Bakit may palitan ng pera? Dahil sakop sila ng mga Romano noon, nung panahon na yon, sakop sila ng Romano, noon, ang sabi, dala ng tao na pambili na Roman coins. Siyempre, yung circulation ng pera noon, kung ano yung nakakasakop sa'yo, yun yung dala-dala mo. Ang tawag doon ay Roman coins. Amen? So ano po yung mga dala-dala ninyong pera? Pera ba ng Amerikano? Pilipino, di po ba? Pera ng Pilipinas. Tama? Pera ng Pilipinas. Noon, ang dala-dala ng tao, kasi sakop sila ng mga Romano, Roman coins. Amen? Roman coins. Hindi yun tanggap, hindi yun pwede sa loob ng templo. Kasi may mukha yun, ni Cesar. May mukha ni Cesar. Tingnan niyo yung mga coins niyo, may mukha. Di po ba? Tingnan ko nga, yung piso ko. Sino mukha? May mukha, di po ba? Ayun. Dito si Bonifacio. Tingnan nyo, yung ating mga coins, may mukha. Yung coins nila noon, may mukha ng emperador. Ng emperor ng Roma. Sino? Si Cesar. At hindi yun tanggap. Hindi yun tanggap. Kasi may mukha ni Cesar. Kaya kailangan, yung daladali nilang Roman coins, kailangan nilang ipalit ng temple money. Gumawa ang nasa loob ng templo ng temple money. Ngayon, ano ang problema doon, pastor? Papalit naman pala. Tubong lugaw rin, kapatid. Tubong lugaw din. Pag nagpalit ka, yung 5 piso mo, halaga nun, piso lang. Tubong lugaw. Korupsyon? Korupsyon. Kita ninyo? No? Ang resulta, yung dapat lugar ng pananambahan, lugar ng panalanginan at pagsamba sa Diyos, naging divisorya. Ano daw ang lugar? Lugar ng pananambahan, lugar ng pagsamba, lugar ng panalangin, lugar na kung saan kapag may suliranin ka, may karamdaman ka, pupunta ka doon
para makatagpo mo ang Panginoon, mananalangin ka, sasamba ka sa Diyos, naging yung lugar na yon, ang lugar ng templo ng ating Panginoon, naging divisoria, palengke, maingay, magulo, na puno ng korupsyon, mga kapatid. Ang mga mahihirap, hindi na makapagsamba, hindi na makalapit sa Panginoon, kasi wala silang pambili. 10 times ang taas. Bibili ka, kung meron kang, kasi pag mahirap ka, kailangan bato-bato at kalapati. Pagpunta mo doon, yung dala-dala mong kalapati at bato-bato, hindi pwede, reject. Bibili ka sa kanila, wala kang pambili. Kailangan, meron kang ihahandog Sa pagsamba noon, kailangan may dala ka at ihahandog mo. Pasko noon, kailangan may dala sila na ihahandog sa ating Panginoon Diyos. Pagkatapos, ang mga mahirap, paano mahirap? Walang pambili. Then, hindi sila makasasamba sa Panginoon, hindi sila makapaghahandog sa Diyos. Bakit? Kasi nga, mahirap, walang pambili. Nakuha niyo po, kung meron man, ang sabi, pag pinalit mo yung hawak-hawak mo 5 piso, ang halaga nun ay piso. Ang laki ng tubo, no? Wow. Korupsyon. Ang mga mahirap, hindi na makasamba, hindi na makalapit sa Diyos dahil wala silang pambili. At ang bunga niyan, galit ng Panginoong Hesus. Kaya't nagalit ang Panginoong Hesus dahil sa 2 bagay, no? Dahil sa 2 bagay, ang ninakaw ng tao sa Diyos. Ang ninakaw ng tao, ng mga taong nagtitinda doon, na nagpapalit ng pera. 2 bagay, ninakaw noon ng mga negosyanteng nasa loob ng templo, ninakaw ang pagsamba. Hindi na makasamba ang mga mahihirap. Ninakaw ang pagsamba. Hindi na makalapit sa tao ang Diyos, harang na ang negosyo. Ano daw? Hindi na makalapit ang tao sa Diyos, harang na ang negosyo. Hindi na ako pupunta sa templo. Nakuha niyo po? 10 times pala kung may dala man akong perfectong hayop, reject rin yan sa magsusuri. Hindi na ako pupunta sa templo. So ninakaw ng mga taong naroon ang pagsamba sa Diyos. Ano pa? Ninakaw ang pangalan ng Ama. Naging bahay ng aking Ama, ginawang pera ninyo. Ano daw? Bahay ng aking Ama, ginawang bahay ng pera ninyo. Ano ba yung pera nila? Temple money. Temple money. Kaya nagalit si Jesus. No? Kaya nagalit si Jesus, tinaob, hinagupit, pinagpapalo sila ng ating Panginoon. Kasi ninakaw nila ang pagsamba sa tao. Ninakaw ang pagsamba. Yung bahay na dapat bahay ng kanyang ama, naging bahay ng pera nila. Nakuha niyo po? Ano ang problema? Corruption. Amen? So, malinaw. Ngayon, pangalawang punto, yung problema. Alam naman natin, wala na yung templo, di po ba? At tayo mga hindi tayo Hudyo. Hindi tayo Hudyo. Kung sasamba tayo, paano yun? Pastor, paano yun? Kailangan pa natin pumunta ng Jerusalem? Hindi naman tayo Hudyo. Una, wala na. Yung natira, giniba yung second temple. No, giniba po yan. Ang natira po doon, yung wall. Yung wall na lang. Yung wall ang natira. Nahati po yan. Yung kabila, nasa Palestine, at yung kabila, nasaan? Yung wall na yon, nandun sa mga Hudyo, sakop ng mga Hudyo. Tapos yung meron doon, merong templo doon, templo po yon ng mga Palestino. Tayo. Paano tayo? Hindi naman tayo mga Hudyo. Kapatid, ikaw ay templo ng Diyos. Ano daw? Ikaw, tayo ay templo ng Diyos. Hindi natin problema ang pagsamba. Bakit?
ikaw ay templo ng Diyos. No? Tayo ay templo ng Diyos. Para sa atin ngayon, sabi ko nga, ang puso natin ang templo ng Diyos. Mga kapatid, ang puso po ninyo ang templo ng Diyos. Amen? Ang sabi ng 1 Corinthians 6, verse 9, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ang templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ayun linaw mga kapatid Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong mga katawan. Kung ang ating katawan, mga kapatid, ang templo ng banal na Espiritu, ang tanong, may palengke ba sa loob natin? Kasi pinag-uusapan natin yung galit ni Jesus Tayo pala ang templo. Tayo ngayon ang templo ng banal na Espiritu. Ang katawan mo ang templo ng banal na Espiritu. Ang tanong, kung tayo ang templo ng banal na Espiritu, may palengke ba sa loob natin? Mga kapatid, suri-suri. Suriin natin ngayon ang ating mga puso. May palengke ba sa loob ng ating mga katawan? Dahil tayo ay templo ng Diyos. Paano man mamaya may palengke rin dyan? Anong palengke? Palengke ng kayabangan. Di po ba? Minsan Kristiyano na tayo, mananampalataya na tayo, pero namamayani yung kayabangan. Palengke yan, ang ingay ng pagiging mayabang. Alam nyo ba ang ibig sabihin, pagka mayabang ganito, ang galing mo naman kumanta, Pastor, ang galing mo naman mag-preach. Ay, glory to God. Pero sinisigaw ng puso. Glory to me. Wow naman, ang galing ko talaga. Ang galing ko, Lord. Ang galing ko. Glory to me. Ang tawag dyan, palengke ng kayabangan. Di ba dapat glory to God? Paano kung naging glory to me na? Meron nga ako na Hindi gagaling yan kung hindi ako ang nag-pray. Kailan nangyari yun? Kapag may karamdaman daw, kailangan siya ang tatawagin. Dahil siya lang ang may lisensya para magpagaling. Sino ba nagpapagaling? Ang Diyos. Bakit kailangan ng lisensya? Ang pangalan ni Jesus, ang lisensya. Para gumaling, hindi siya. Kaya lang sabi ng tao, kung hindi ako nag-pray dyan, hindi ang gagaling. Kailan yun? Glory to me. Nakakuha niyo po? Madalas, mga mananampalataya, glory to me. May palengke ng ng kayabangan. Taas ang kamay ng mga mayayabang. Ano pa? Palengke ng kasalanan. Mananampalataya na tayo, pero hinahayaan natin ang kasalanan. Total namumuhay tayo sa grace. Kapatid, wag mong aabusuhin yung grace, yung biyaya ng Diyos. Hindi, parang ganito, hindi parang, yung grace, hindi binigay yun ng Panginoon o ipinagkaloob para paging susi natin para tayo magkasala. Mga kapatid, ang mga mananampalataya, tinawag ng Panginoon para maging banal. Ano daw? Ano daw tayo? Banal. Niligtas tayo upang maging banal. Magpaabanal kayo, sabi ng Panginoon. So minsan, mananampalataya na may palengke ng kasalanan sa loob ng bawat isa. Palengke ng kasalanan sa puso. Anong nangyayari? Lord, hindi kita maisisingit sa buhay ko. Sino dito ang ganun ng katwiran? Lord, hindi kita maisisingit sa buhay ko. Busy ako. Busy ako sa bisyo ko. Hindi kita pwedeng isingit, Lord. Busy ako sa maraming bagay.
Alam nyo ba may mga ganon? Nung walang tinatamasa, ang lapit kay Lord. Pero nung pinagpala ni Lord, Lord, busy ako eh. Lord, busy ako. Pastor, panalangin naman natin sa Panginoon, pagpalain ako ng Panginoon. No? Promise! Kapag pinagpala ako ni Lord, hindi ako liliban sa church. Hindi ako liliban sa church. Lagi ako magpapagamit sa Lord. Lalo ko pang sisipagan. Ginawa ni Lord, pinagpala. Nung pinagpala, Lord, busy ako eh. Dami kong work. Lord, busy ako. Pwede ba online na lang? Pastor, pwede ba online na lang? Pwede naman mag-online eh. Pag chinik mo yung online, wala rin sa online. Lord, busy ako eh. Kapatid, minsan, di ba kasalanan kay Lord yun? Nangako ka? Nangako ka, kaya huwag ka mangangako sa Diyos. Lord, pagpalain mo lang ako. Magiging masipag ako lalo. Hindi. Kahit wala pa ang pagpapala, maging masipag ka na sa gawain ng Panginoon. Hindi, naging problema, may palengke ng kasalanan sa loob ng doon, sa ating puso. Tayo ay templo. Pinapayagan natin. Ano daw? Pinapayagan natin. Mga kapatid, tandaan ninyo, tayo nagpapahintulot. Tayo, desisyon natin, kaya nagkakaroon ng palengke ng kasalanan sa ating mga buhay. Pinapayagan natin, tayo nagpapahintulot. Si Satanas, nag-aalok lang yan. Inaalok lang niya. Kaya lang, tayo ang namimili kay Satanas. Sige, Satanas, kasi yung ialok sa iyo ni Satanas, gusto mo yon. Amen? Hindi mag-aalok si Satanas nang hindi mo gusto. Kung ano ang gusto mo, yun ang ialok ni Satanas. Ang tanong, papayagan mo ba? Lord, busy ako eh. Busy ako. Hindi kita maisisingit sa buhay ko. Palengke ng paghahangad. More! Mananampalataya, alulungkot, di ba? Mananampalataya ka. Tapos sasabihin mo, more money. Masama ba ang magkaroon ng pera? Hindi. Gusto nga ng Panginoon, pagpalain ka eh. Kapatid, tandaan nyo, gusto ng Panginoon, pagpalain ka. Kaya lang, huwag mong gawing Panginoon ang salapi. Amen? Gawin pa Panginoon ang salapi. Palengke ng paghangad. Palengke ng pera. Lord, pag nanalo ako sa loto, magbibigay ako ng ikapo sa church. Promise. Magtataya ka ng loto. At tandaan ko, sabi sa akin ni Omel, para magkaroon tayo ng bagong bahay, tumaya tayo sa loto. Kasi napanood niya yung pinalalabas sa TV nang tumaya sa loto, nanalo. No, nanalo, nagkaroon ng malaking bahay, negosyo. Kala niya ganun-ganun yun. No, kasi yung aking apo na yun, mahilig mangarap talaga eh. Gusto niya ng magandang bahay. Taya tayo sa loto. Kapatid, palengke yan. Palengke ng pera. Alam niyo, pag gusto ng Panginoon na pagpalain ka, pagpapalain ka niya. Kahit di ka tumaya sa loto, mga kapatid. Kahit hindi ka tumaya sa loto, pag gusto ng Panginoon, pagpapalain ka niya. Kaya lang minsan, may palengke tayo ng pera. Lord, sabi ko nga, pag nanalo ako sa loto, sasamba na ako. Hindi ka manalo lalo. Hindi ka sasamba kay Lord. Amen? Kapatid, may palengke ba sa loob natin? Ilan lang yan yung binanggit ko. Mga kapatid, si Jesus ay nagagalit pa rin maging hanggang ngayon. Kapag umaharang sa pagsamba natin
No? Kapag may umaharang sa pagsamba natin sa Kanya, nagagalit pa rin ang Panginoon. Amen? Ang puso natin ang malasakit ni Jesus. Tandaan natin, mga kapatid. Ang puso natin ang malasakit ni Jesus. Kapag may hadlang diyan sa pagsamba, nagagalit si Jesus. Kasi concern ni Jesus, yung puso mo, ikaw. Kaya kapag may umahadlang para tayong makasamba sa Diyos, nagagalit si Jesus. Concern siya sa templo, sa ating mga puso, mga kapatid. Concern si Jesus sa ating katawan. Naunawaan niyo po? Concern si Jesus. Hindi sa ating mga kakainin, kundi concern si Jesus sa ating mga katawan. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Concern ng Diyos sa ating mga espiritu. Concern ng Diyos kung paano tayong makalalapit, kung paano tayo makasasamba sa Diyos. Kung concern ng Diyos sa ilalaman ng ating mga sikmura, sa ating mga hapagkainan, concern lalo ang Diyos kung paanong mabubusog ang ating mga espiritu. Paano? Kung araw-araw, yung pagkakataon na mabubuksan mo ang Biblia, devotion mo kay Lord, wala ka ng panahon. Paano pa? Ano pa asahan natin pagdating saan? Pag-araw ng linggo, pag-araw ng Bible study, pag-araw ng mga D-group, ano pa ang asahan natin? Yun yan, daily bread mo, hindi mo ginagawa. Kapatid, sino dito, hindi kumakain araw-araw, taas ang kamay. Lahat tayo, kailangan nating kumain. Amen? Kung kumakain ang ating mga pisikal na katawan, higit na dapat kumakain ang ating mga espiritu. Kaya concern ni Jesus ang ating mga espiritu, ang templo. Sino ang tunay na templo? Tayo. Ang ating katawan, ang ating kaluluwa, ang templo ng Diyos. Amen. Kaya concern si Jesus saan? Sa templo. Yang katawan mo na yan. Kapag yan pinahintulutan mong pasukin ng mga palengke ng kasalanan, palengke ng kayabangan, kapatid, nagagalit si Jesus. Pag pinahintulot mo na yung espiritu mo nagugutom, kailangan na niya ng bread of life, kailangan na niya ng tubig ng buhay, hindi mo binibigyan. Kapatid, nagagalit si Jesus. Amen? Masyado bang malalim o nagagalit na po ba kayo sa akin? Nagagalit si Jesus. Ang puso natin ang malasakit ni Jesus. Kapag may hadlang dyan sa pagsamba, nagagalit si Jesus. Kasi nga sabi ko, concern niya ang templo sa atin, ang ating katawan. Awit 69, verse 9a, ang malasakit ko ang iyong tahanan. Sabi ni Jesus, sabi diyan sa awit, no? Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Ano, bakit pinaghahagupit ng Panginoon yung mga taong nasa loob ng templo na may mga negosyo? Kasi nga ang malasakit ni Jesus sa tahanan ng kanyang ama ang tumutupok sa pagkatao ng Panginoong Hesus. Kaya siya nagagalit nung panahon na yon. Kapatid, ikaw ay templo ng Diyos. Kapag pinahintulutan mo ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon, ito'y tumutupok sa puso ng Panginoon dahil nagmamalasakit maging hanggang ngayon ang Panginoon sa templo. Hindi templong building, kundi templo ng bawat isa sa atin, ang ating mga katawan. Ang templo ng banal na Espiritu. Yan ang concern ng Panginoon, kapatid. Hindi na building. Ang templo niya, ikaw. Concern siya sa atin, concern siya sa akin. Kung pahintulutan ko ang pagkaasalang mamayani, mamuhay sa buhay ko,
Nagagalit si Jesus. Ayaw ni Jesus. Tumutupok ito sa kanyang pagkatao, sa kanyang matinding kalooban. Nasasaktan si Jesus. Kapag sinisira, binababoy natin ang ating katawan na siyang templo ng banal na Espiritu. Wow! Kapag binababoy natin ang templo ng banal na Espiritu. Anong binasa natin? You are the temple of the Holy Ghost. Ikaw ang templo ng banal na Espiritu. Kapag pinahintulutan mong babuyin, mababoy ang templo ng banal na Espiritu, kapatid, nagagalit ang Panginoon. Hoy! Nagseselos ang Diyos. Parang asawang nagseselos kapag may kahati siya sa pag-ibig mo. Kapatid, ulitin ko. Nagseselos ang Diyos. Parang asawang nagseselos kapag may kahati siya sa pag-ibig mo. Gusto ng Diyos, siya lamang walang kahati. Ano ang greatest commandment? Love your God. Love your God. Una sa lahat. Kailangan siya lang, una. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag mong mahalin ang asawa mo, huwag mong mahalin ang anak mo, huwag mong mahalin ang kapwa mo. Second commandment, love your neighbor. Kung paano mong mahal ang sarili mo, mahalin mo ang kapwa mo. Kaya lang may nauna, yung greatest. Ano yung greatest? Love your God. Lahat ng ihigit. Nangihigit na pag-ibig para sa Diyos. Lahat ng adlang para sa Diyos. Kapatid, nagseselos ang Diyos. Nagseselos siya. Nagiging kahati. Hindi nga lang minsan kahati kapalit. Naunawaan niyo po mga kapatid? Hindi lamang minsan kahati, kundi nagiging kapalit. Kapalit. Halimbawa, alam niyo ako, noong nabubuhay pa si Michael Jackson, gustong-gusto ko yun. Kasi 80s yun 80s yun. Halimbawa, may concert si Michael Jackson kung buhay pa. Tapos pastor ako. Tapos ang ginawa ko dahil may concert si Michael Jackson, inuna ko yung concert. Sinabi ko sa inyo, magsasalita. Mga brother, mga sister, no? Hindi muna ako tatayo. Iba muna tatayo dito. Kasi bakit? Kasi invited ako magsalita sa ibang church. Nagsinungaling ako. Pero ang totoo, dadalo ako ng concert ni Michael Jackson. Kung buhay pa siya. Sa tingin ninyo, mga kapatid, kahati o kapalit? Kapalit. Minsan ganon. Hindi nakahati lang Kapalit. Nagiging kapalit. Mga kapatid, lahat ng bagay na kapalit ng Diyos, Diyos-Diyosan. At ayaw ng Diyos na mayroon tayong mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. Kapatid, mahal tayo ni Jesus, kaya ayaw niya na may sumisira sa relasyon natin sa Kanya. Ano daw? Mahal tayo ni Jesus, kaya ayaw ni Jesus na may sumisira sa relasyon natin sa Kanya. Gusto ng Panginoon, lagi kang kasama. Gusto ng Panginoon, lagi kang kaulayaw, kausap. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya nang may sisira sa relasyon natin sa Kanya. Kaya nagagalit si Jesus, nagseselos ang Panginoon. Kapag may sumisira. Kapatid, sabi ko nga, mahal tayo ni Jesus. Kaya ayaw niyang may sisira sa relasyon natin sa Kanya. Kaya niya tinataob ang mga mesa ng mga idolo natin sa ating mga puso. Alam niyo ba, may mga tinataob ang Diyos sa puso natin. Maging hanggang ngayon. Ano yung mga tinataob? Kapag naging una sa iyo ang trabaho mo, hindi na ang Diyos. Priority mo ang trabaho mo. Hindi ko sinabing masamang magtrabaho. Ang sinabi ko,
kapag mas mahal mo ang trabaho mo kesa sa Diyos, dahil kumikita ka ng malaki dyan, sa church naman hindi ako kikita, ako pa nga ang nagbibigay, magtatrabaho na lang ako. Kapatid, kapag mahal mo ang trabaho mo higit sa Diyos, nagiging idolo mo yan. At tinataob ng Diyos ang mga mesa sa ating mga puso. Naunawaan niyo po ako, mga kapatid. Tinataob ng Diyos ang ating mga idol. Kapag mas mahal mo ang jowa mo, sino dito may jowa? Pag mas mahal mo ang jowa mo, ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, pag mas mahal mo asawa mo kaysa kay Lord, tataob ng Diyos yan. Kailangan siya una. Ulitin ko, dapat siya una. Amen? Siya ang una. Hayaan yung ipatotoo ko itong isang bagay na ito. Andiyan yung aking pamangkin. Noon may kasakasamang girlfriend dito yan. Ngayon, hindi nyo na nakikita. Kaya alam, iba na kasama, no? Hindi ko naman sinabi, ano siya. Alam, may dahilan, bakit nawala isa. Alam nyo kung ano dahilan? Noon lang niya sa akin sinabi. Bagamat narito yung kanyang kasintahan, kaya pala kapag pinapapani ko na, sasabihin niya sa akin, to, mamaya na. Yung pala, binabawalan siya nung girlfriend niya. Wow! Sinabi na lang sa akin nung ayaw na niya. Sobra na. Dapat nang kalusin. Iniwan. Sabi ko, ba't mo iniwan? Sagabal po siya sa ministeryo ko sa Diyos eh. Pero pag nakita niyo yung mga picture nila, kala mo magkakasal na. Nakaluhod pa yan si siya. Okay. Ay. Nanonood ang nanay niya yun, tuntua yun. Akala mo kakasal na. Pero tingnan ninyo, ba't questionnaire yun? Minsan nagiging idolo eh. Mas nagiging priority si jowa. Si boyfriend, si girlfriend. Ayaw ni Lord noon. Hindi niya sinabi na huwag kang mag-boyfriend o mag-girlfriend. Hindi pinagbabawal ng Diyos yun. Kaya lang, kailangan, dapat una ang Diyos. Mahalin muna ang Diyos. Amen? Mahalin mo ang Diyos. At kapag minahal mo ang Diyos ang magbibigay ng tamang tao para sa iyo. At kapag ganon, inuna mo ang Diyos, kapatid, tandaan mo, sabi ko nga, magbibigay ang Diyos ng tamang tao at yung tamang tao na yun yung the best. Naniniwala ako, pagkagaling kay Lord, mahal din niya si Lord. Amen? Kasi galing kay Lord eh. Kapag binigay ng Diyos, kasi mahal din niya si Lord. Kaya, the best. Kapatid, tinataob, kapag una sa buhay mo, si jowa mo, tataob ng Panginoon yan. Sino dito una si cellphone sa pag-umaga? Hindi ang Bible ninyo. Tinataob yan ng Diyos. Kahit anong ganda niya, magulat kayo, sira yan. Minsan, tinataob ng Diyos yung ating mga cellphone. Bakit? Mas inuuna natin pag umaga ang cellphone. Di po ba? Ano na ang latest? Oh, nalimot natin, magbasa ng Bible. Kapatid, may tinataob rin. Pera. Yung pera natin, pera mo. Kapag una sa ating mga buhay ang pera, yumaman, hindi masamang yumaman, hindi masama ang pera. Sabi ko nga, kailangan natin yan hanggat narito tayo sa mundong ito. Kaya lang kapag nagiging priority mo ang pera, kapatid, tataob ng Diyos yan. Kasi mas concern ang Diyos sa espiritu mo. Hallelujah! Kaya minsan pinahintulot ng Panginoon, mawalan tayo. Mawalan tayo. Kasi tinataob ng Diyos. Paamamaya, nangangapit ka na sa pera. Kaya pinahintulot minsan ng Diyos, wala tayong madukot.
Tandaan ko nangyari sa akin, nabudol ako. Bibili lang ako ng isang pyesa dyan sa Quezon City ng aking sasakyan para gumanda. Nilapitan ako, nabudol ako. Lahat, alam niyo po ba, kung ano-ano nang sira ang sinabi sa akin. Pinalibutan ako, hindi na ako makapalag. Umuwi ako ng bahay, wala na akong pera. Ubus talaga. Sinabi ko doon, wala na po ako ibabayad sa inyo. Kinuha nyo ng lahat. Talaga. Tapos sa pag-uwi ko ng tandaan ko, sabi ko kay Bella, Bella, wala ng pera. Bakit? Naloko ako doon, nabudol ako. Kita niyo si pastor nabudol. Tapos sabi ko, pwede, may tindahan si Bella noon, pwede pa pumasok ako sa iyo, tagahugas ng pinggan. Kasi may lagi ako may bubunutin eh. Pinahintulot ng Diyos, misan, mawala. Pwede ba pumasok ako, kasi may tindahan kami ng ulam noon. Pwede ba pumasok ako ng tagahugas? Sige. Okay ba sa'yo 50 pesos? Sige. Ang taas niya magpasahod, di ba ba? 50 pesos, sige. Payag ako. Alam niyo po ba, naghugas ako ng pinggan, nung inabot sa akin yung unang sahod ko, kasi araw-araw kailan sa sahod ako eh. Kasi baka mamaya, pag lumaki, manginayang si Bella, hindi ibigay. Araw-araw sa sahod ako. So nung alam niyo po ba, nung nawaan ko yung 50 pesos, sabi ko, Lord, salamat ko, na-appreciate ko yung 50 pesos. Samantalang nung marami kong pera, wala yung 50 pesos. Pero nung wala akong dalang pera, yung 50 pesos, wow, Lord, salamat po sa 50 pesos. Nakuha niyo po, minsan pinahintulot ng Diyos na mawalan tayo. Mawalan. Sabi ni Bella, malay mo. Sabi niya, malay mo, may magbigay sa iyo. Sabi ko, sana may magbigay. Hugas. Tinaob ng Diyos. Yung panghawak ko sa pera. Hugas. Lord, salamat sa 50 pesos. Alam niyo po ba, nung dumating yung linggo, may dumating na blessing sa akin. Kasi hindi na ako nangahawak sa tangan-tangan ko kasi mabilis maubos. Alam niyo ba? Sabi ko, Lord, wow, kapag nagbalik ka naman ng blessing, alam niyo mo, 30,000. Wow! Wow! Hindi man ako nangingi. Pero binigyan, 30,000. Totoo yun. Pero nung muna pinarana sa akin ng Panginoon, tinaob. Pera mo, tinaob. Pinaranas, wala. Pinaranas, masiyahan kung anong meron. Pagkatapos nun, bumating ang pagpapala ng Panginoon. Amen? May mga bagay na may mga bagay na tinataob ang Diyos sa ating mga puso. Kayabangan, tinataob ng Diyos. Mga kapatid, kapag yan ang sinasamba na natin at hindi na ang Diyos, itinataob yan ng Diyos. Kapag ang sinasamba natin, trabaho natin, jowa, cellphone, pera, tinataob yan ng Diyos. Hahagupin din tayo, papaluin tayo ng Diyos. Galit ba siya sa atin? Hindi. Ang tawag diyan, kapatid, malasakit ng Diyos. Kapag tayo nakakatikim ng pagpalo ng Diyos, ang tawag diyan ay malasakit ng Diyos. Masakit ang palo, pero pag-ibig yan ng Diyos, kapatid. No? Masakit ang palo. Pero pag-ibig yan ng Diyos. Kasi kapag ginayaan tayo ng ating Panginoon sa ating mga ginagawa, mapapahamak tayo. Ang concern nga ng Diyos, ikaw, ang templo ng banal na Espiritu, ikaw mismo ang concern ng Diyos. Kapatid, kapag may mga tinataobang mga mesa sa loob natin at pinapalo tayo ng Diyos, no? Hinahagupit tayo ng Diyos. Nagpapakita ba ito ng galit ng Diyos sa atin? O ang nakikita natin ay ang pag-ibig ng Diyos? Kapatid, pag tayo napalo ng Diyos, no? Mag-praise the Lord ka na lang. Mag-praise the Lord ka. Nasa pagpalo ka ba ngayon ng Diyos, kapatid? Tanong,
Nasa pagpalo ka ba ngayon ng Diyos? May mga bagay bang tinauban Diyos sa puso mo? Mag-praise the Lord ka. Kasi nangangahulugan, anak ka ng Diyos. Pagka ganon, nagmamalasakit siya sa iyo, ayaw niyang mapahama ka. Kaya inaalis ng Diyos, tinataob ng Panginoon, pinapalo, nakakatikim tayo sa Diyos. Masakit, pero hayaan lang natin, nagpapatunay, anak ka ng Panginoon. Di ba't ang pinapalo ay ang anak? Kuya Rolando, papaluin mo ba yung hindi mo anak? Hindi, di po ba? Papaluin niyo po ba hindi niyo anak? Hindi. Si Jesus, ang Ama, hindi tayo papaluin kung hindi tayo anak. Kaya ka nakakatikim kasi anak ka. Mag-praise the Lord ka. Amen? Kasi pinapalo ka. No? Ang sabi ng Hebreo 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Wow! Pag tayo dinidisiplina ng Panginoon, ibig sabihin nun, mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko, palo ng pagbibig, palo ng pagmamahal. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Wow, praise the Lord. Salamat po, Panginoon, pinapalo mo po kami. Salamat, nakakatikim po kami sa iyo. Tinutuwid mo kami. Pagpapakita na tayo ay mga anak ng Diyos. Kapatid, ang dating templo ay wala na. Ang second temple ay sinunog. Giniba ng mga Romano sa pangunguna ni Titus, anak ni Emperador Vespasian. 70 AD po yun. At natupad yung sinabi ni Jesus sa Mateo 42:8. Matthew chapter 42 verse 2, sinabi doon, sinabi ko sa inyo, walang matitirang nakatayo at nakapatong sa bato, no? Sa kapwa bato, ang lahat daw ay iguguho. Natupad po yun. Sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, mga mananampalataya, walang problema na sa atin kung maitayo man ang third temple. Kasi iniintay, maitayo yung third temple. Alam niyo po ba, pinaghahandaan ngayon, maitayo yung third temple sa Jerusalem. At yun yung senyales ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, yung third temple. Alam niyo mga kapatid, sa atin ngayon, hindi na natin problema kung maitayo man ang third temple. Alam niyo kung bakit? Kasi ikaw mismo ang templo ng banal na Espiritu. Hindi naman tayo pupunta pa ng Jerusalem. Amen? Makasasamba tayo kahit saan tayo naroon dahil ikaw mismo, ako mismo ang templo ng banal na Espiritu. Walang problema sa atin kung maitayo man ang third temple para sumamba. Kung pag-uusapan ng pagsamba, tayo po'y nakasasamba sa ating Panginoon. Amen. Tayo kasi ang templo ng banal na Espiritu. Hallelujah. Pangatlo at panghuli, uuwi na po tayo mga kapatid. Si Jesus mismo ang bagong templo. Kung ikaw ay templo, si Jesus lalo, yung templo. Amen? Si Jesus ang templo. Ang sabi ng John, chapter 2, verse 18 hanggang 22, ang sabi diyan, dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipakikita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Alam nyo mga kapatid, kasi may nauna . Yung kasing nakasulat dun sa awit, ginawa ni Jesus. Nakita ng mga naroon sa templo. Yung mga pariseo, mga saserdote, nakita. Aba, yung sinasabi sa awit, ginagawa niya. Yung tutupok daw sa kanyang kalooban, sa kanyang pagkatao. No, sabi, nakikita, ginagawa ni Jesus. Kaya ang mga saserdote, mga pariseo, ano ang gagawin mong himala? Alam nila na natutupad, nangyayari. Ano sabi ng mga ano ang gagawin mong himala? Ang sabi, anong gagawin mong himala? Ano ipakikita mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito. Yung second temple po yun, ha? At sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito.
at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Nakita niyo mga kapatid, hinaanapan nila ng preba ang Panginoon. Ito po yon. Tanong ng mga pinuno ng mga Hudyo, anong himala ang maipakikita mo upang patunayan may karapatan kang gawing ito? Ipakita mo ang ID mo. Parang ganoon. Karapatan, ipakita mo ang ID mo. Ba't mo ginagawa ang bagay na ito? Bakit pinagtataob mo yan? No? Sabi, anong ID mo? Anong karapatan mo? Anong sagot ni Jesus? Gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko ng 3 araw. Wow! Ang sabi, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko ng 3 araw. Ang akala, literal na building. Pero ang tinutukoy ni Jesus ay ang katawan niya. Di ba? Tinutukoy ni Jesus ang katawan niya. Ang tinutukoy ng mga nandoon ang mga pariseo at mga saserdote ay ang templo, ang building. Pero ang tinutukoy ni Jesus, katawan niya mismo. Hindi yung literal na building. Ibig sabihin, hindi na building ang templo. Hindi na sa Jerusalem lang pwedeng sumamba ang tao, mga kapatid. No? At yan ay sinabi mismo ng ating Panginoon dun sa babaeng Samaritana. Ang mga Samaritana, kalahating Hudyo, kalahating, parang ganito, mistiso. Ibang lahi. So wala silang karapatan pumunta saan? Sa Jerusalem. Kaya sila sumasamba saan? Naglagay sila ng parang ganito, bundok. At doon sila sasamba. Sabi, mula ngayon, hindi na sa bundok, hindi na sa Jerusalem, sasamba ang tao. Mula ngayon, sabi ni Jesus. Kasi tinutukoy ni Jesus yung kanyang katawan. Sinabi naman ni Jesus, maniniwala ka sa akin. Darating ang panahon, ito po yung sinabi, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Si Jesus na, kapatid kasi, ang templo. Sa Kanya tayo lalapit para mapatawad. Kasi di po ba kaya kasasamba para mapatawad sa mga pagkakasala? Sa Kanya na tayo lalapit para mapatawad. Siya na ang sakripisyo. Dati, pag meron kang kasalanan, magdadala ka ng ng lamb. Magdadala ka ng baka, magdadala ka ng bato-bato ng kalapati. Kapatid, may problema nga, di ba? Nung panahon na yon. Ngayon, inayos ni Jesus, siya na ang lamb. Siya na ang sakripisyo. Kaya ang tao makalalapit na sa Diyos. Amen? Siya na ang sakripisyo. Siya na rin ang high priest. Kasi yung daladala mong baka, daladala mong tupa, ibibigay mo sa high priest. Dito, nung si Jesus, naipagtataob ang mga palengke sa ating mga puso. Ang tanong, meron bang dapat itaboy sa ating mga puso? Meron ba tayong mga iniingatang bisyo? Galit, pride? Sabihin mo kay Lord, itaob mo ito. Itaob mo. Itaob mo ang galit sa puso ko. Itaob natin. Hayaan natin itaob ni Jesus yung mga pride. Yung pagmamataas. Pagkilala. Sabihin natin kay Lord, Lord, ikaw ang maitaas sa buhay ko, hindi ako. Glory to God, hindi glory to me. Amen? Pataob natin kay Lord. Ang templo ay para sa panalangin at pagsamba, hindi para sa pera. Mga kapatid, prioritize mo ba si Lord? O singit lang si Lord pag may pangangailangan? Suri sa puso po ito, mga kapatid. Prioritize mo ba si Lord? O singit lang si Lord pag may pangangailangan ka? Si Lord ba ay Panginoon o Panginoon? Naalala mo lang ba siya pag may pangangailangan ka? Kapatid, hindi singit lang si Lord. Siya dapat ang priority mo. Amen? Kapatid, si Jesus ay hindi lamang maamong tupa. Siya din ay leon na nagagalit sa kasalanan. Galit siya hindi dahil hate siya.
hindi dahil hate kanya. No? Ulitin ko, galit siya hindi dahil hate kanya. Galit siya dahil mahal kanya. At ayaw niyang may sumisira sa iyo. Dahil ikaw ay templo din ng banal na Espiritu. Kapatid, kung pumasok si Jesus sa templo ng puso mo ngayon, may itatao ba siyang mesa? Hayaan natin siyang linisin ang ating mga puso, mga kapatid. Mas maganda ang buhay kapag malinis. Mas payapa ang puso pag si Jesus lang ang laman ng ating mga puso. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Sa iyo lamang ang aming pagsamba, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga palengke, Panginoon, sa loob ng aming puso, Panginoon. May mga bagay na pumipigil para kami makasamba sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat sa pagpalo mo, Panginoon. Salamat sa pagdidisiplina mo, Panginoon. Pagpapatunay na kami, Panginoon, ay mga anak mo, Panginoon. Sapagkat dinidisiplina mo ang iyong mga anak. Dinidisiplina mo ang iyong mga mahal, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa palo ng pagmamahal, Panginoon. Kung kami may dumadanas ng pagpalo, Panginoon, sa oras na ito'y pagpapakita, Panginoon, na hindi ka nagagalit lamang sa amin, kundi, Panginoon, nagmamalasakit ka sa amin, Panginoon. Ayaw mo kaming mapahamak, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dinidisiplina mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, mayroon kaming Diyos na tulad mo, Panginoon. Punong-puno ng pag-ibig, Panginoon. Punong-puno ng pagtutuwid sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Lord, itaob mo pa, Panginoon, ang mga palengke sa loob namin, Panginoon. Ang mga bagay na umahad lang, Panginoon, para hindi kami makalapit sa iyo, Panginoon. Kasalanan, Panginoon. Taob mo, Panginoon, sa aming mga puso. Linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo ang aming mga buhay, Panginoon. O Diyos, tulungan mo kami makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban. Panginoon, lagi naming maalala, Panginoon, kami mismo ay templo ng banal na Espiritu. Kaya dapat maging malinis ang templong ito, Panginoon. Huwag naming pahintulutang mamuhay sa pagkaasala. Mamuhay kami sa anumang pagkaasala, Panginoon. Kundi, O Diyos, kapag kami nagkasala, lumapit kagad kami sa iyo, Panginoon. Magkaroon kami agad ng pusong nagpapakababa, Panginoon. Handang magmalinis, handang magpatuwid, Panginoon, sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa malasakit mo, Panginoon. Hallelujah.